Napanood ko na yung yung depensa ng kampo ni Sara Duterte tungkol dito sa kay Madriaga. Kasi alam naman natin na itong si Ramil Madriaga, isa ito sa magiging mga isa ito sa mga magiging testigo doon sa impeachment hearing na magsisimula na bukas, mga kabunyog. Kaya pwedeng hindi pa bukas ipipresent si Madriaga, pero mga April 14, simula na ng presentation ng mga testigo at ebidensya. Sila Trillanes, sila Madriaga, sigurado na ipipresent yan sa hearing, yung hearing proper. O ngayon, nagkakandara pa na rin, double time, itong kampo ni Sara Duterte, double time ang kampo ni Sara Duterte sa paggawa ng paraan kung paano i-demolish o sisirain, i-discredit itong si Madriaga. Kaya kung makikita natin ngayon, lumalabas na yung mga propaganda laban kay Madriaga, ini-interview itong anak ni Salvador Panelo. Ang abogado kasi ni Sara na nakatutok dito kay Madriaga para sirain ito ay itong si Attorney Paulo Panelo. Anak yan ni Sal Panelo. Ngayon, pinanood ko yung interview sa kanya sa SMNI. Sabi ko, ano ito? Wala. mahina ang nito. Kung ganun yung depensa nila laban kay Madriaga, lalong nag-create ng panibagong problema. Kung bakit, ano ba yung depensa nila kay Madriaga? Ipapaliwanag ko rin mamaya. Pero sa ngayon, ang ginagawa ng kampo ni Sara, nito nila Attorney Paulo Panelo, pati yung mga vloggers ng DDS, mga supporters ni Sara, talagang todo-todo sila ngayon ng demolition job dito kay Madriaga. Tuloy sa ngayon, kapansin-pansin na may dalawang tao na pinupukusan ng kampo ni Sara na sirain talaga. Ang una, si Trillanes. Ang isa pa, itong si Madriaga. Kasi talaga namang si Trillanes at si Madriaga, sila yung magiging mga star witness ng complainants dito sa impeachment hearing. Si Trillanes tungkol dun sa mga bank accounts ni Sara, yung hindi maipaliwanag na yaman. Si Trillanes doon. Pangalawa, si Madriaga naman, ito yung tungkol doon sa mga confidential funds ni Sara. Ito yon, si Madriaga. Kaya talagang ngayon mapapansin natin nakatutok ang narratives o itong mga ginagawa ng kampo ni Sara, sirain si Trillanes, yan naman yung trabaho nila Defensor at Baligod, gamit yung 18 na ex-Marines. Ito namang si Paulo Panelo, itong abogado ni Sara, nakatutok naman sa pagsira dito kay Madriaga. Kaya makikita natin ito, talagang double time sila. Pilit nilang inaayos yung depensa paano sisirain itong si Madriaga. Napanood ko na yung mga interview kay itong kay Paulo Panelo. Kaya lang nung pinapanood ko, sabi ko kung ganyan ang depensa nila para kay Sara, kung ganun ang paninira nila kay Madriaga, wala, hindi uubra yun eh. Kasi ang pinaka-issue kasi dito, totoo ba na nakilala ni Sara si Madriaga? O yun ang issue dun eh. Ang sinasabi ni Sara, hindi niya raw kilala itong si Madriaga. Yun ang depensa ni Sara. Wala daw yan, hindi niya raw yan naging kakilala, hindi niya raw yan naging aide, hindi niya yan naging tauhan, wala. Wala. Walang role sa kanila itong si Madriaga. Yun ang sinabi ni Sara. Pero sa paninira nila kay Madriaga, habang sinisira nila ito, napanood ko yung mga paninira nila kay Madriaga, lalong nai-establish na kilala nila Sara si Madriaga at ito ay may malaking papel sa kanila. Kumbaga, sinasabi mo hindi mo kilala. Hindi niya raw naging tauhan. Hindi niya raw ito naging aide, hindi naging empleyado. Pero habang sinisira nila si Madriaga, ang nangyayari,
Hindi naman hindi naman nababaliwala yung ano na si Madriaga kilala niya si Sara, kilala rin siya ni Sara. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano ba yung ginagawa nilang paninira kay Madriaga. Hmm? Pero yung ganong style, ano, mga kabunyog, mga kababayan, kapag ganun yung kanilang birada kay Madriaga, wala eh. Hindi masisira si Madriaga sa ganun. Yung pinipresent ni Paulo ano, Panelo, may mga intriga pa itong si Panelo. Sabi ni Panelo, crush daw kasi ni Madriaga si Sara. Ano bang koneksyon nun? Anong koneksyon nun? Pati ba naman yung ganong bagay na crush daw kasi ni Madriaga si Sara, kaya lumikit si Madriaga kay Sara dahil crush daw ito. Masyadong masyadong ano yung ganong ano, kwento. Ang pinaka-issue, kilala ba ni Sara si Madriaga? Sabi ni Sara, hindi. Hindi niya ito kilala, hindi naging tauhan, hindi naging alalay, hindi naging aid, wala, as in wala. Pero yung depensa na ginawa nila Attorney Paulo, napanood ko, hindi. Hindi naman sinabing hindi kilala ni Sara si Madriaga. Ang sinabi nila, hindi personally kilala ni Sara si Madriaga. Ang kakilala ni Madriaga ay yung isang Attorney Ryan Kilala na tao ni Sara. Kumbaga ang tao ni Sara, si Attorney Ryan Kilala. Ang nakakakilala daw kay Madriaga, si Attorney Ryan Kilala. Hindi daw si Sara. Kaya hindi daw kilala ni Sara si Madriaga. Kaya lang hindi niya ito personally kakilala. Nakilala niya si Madriaga through Ryan Kilala. Anong problema doon? Nakilala mo si Madriaga sa pamamagitan ni Attorney Ryan Kilala. Kilala mo pa rin. Kaya lang pag tinanong, paano mo nakilala? Pinakilala ni Attorney Ryan Kilala. So ang kakilala ni Sara, si Attorney Ryan Kilala. Pero nakilala niya ba si Madriaga? Yes. Through Attorney Ryan Kilala. Yan yung ano eh. Ano ito mga kabunyog? Palpak yung ganong ano eh. Palpak yung ganong depensa. Kasi sabi ni Sara, hindi niya kilala. Kilala niya, kaya lang nakilala niya ito sa pamamagitan ni Attorney Ryan Kilala. Ang kakilala talaga ni Sara na close siya kay Ryan Kilala. Si Madriaga nakilala niya kay Ryan Kilala. Pero makikita niyo mga kabunyog, mga kababayan, na ang mas marami nang nagawa sa grupo ni Sara, si Ramil Madriaga, hindi si Ryan Kilala. Bakit? Bakit hindi makabuelo si Ryan Kilala? Abogado sa ombudsman. Hindi siya pwedeng magprontera ng todo. Kaya ang talagang nagpatbo na ng kampanya ni Sara, hindi si Ryan Kilala, si Ramil Madriaga. Kaya makikita natin yung mga video ni Ramil Madriaga, ka-video call niya si Sara, si Jinggoy, si Roque. Pero ang sinasabi lang, nakilala ng kampo ni Sara si Madriaga through Ryan Kilala. Ngayon, i-discuss na natin yung ano yung depensa nila Attorney Paulo Panelo kay Madriaga. Anong depensa nila? Yun na nga. Ang pinaka-depensa nila, hindi kilala ni Sara si Ramil Madriaga. Ang nakakakilala kay Ramil Madriaga ay si Attorney Ryan Kilala. Hindi ko alam kung kabats ni Sara Duterte itong Ryan Kilala sa San Sebastian College of Law. Marami kasing mga na-involve kay Sara na mga kabats niya sa San Sebastian College of Law. Halimbawa, si Attorney Reynold Monsayak, naging tagapagsalita niya yon, naging procurement officer ng DepEd. Sangkot din yun sa mga anomalya, si Attorney Reynold Monsayak. Itong si Ryan Kilala, hindi ko lang makumpirma kung nakilala ito ni Sara bilang ka-classmate sa San Sebastian. Kasi magka-classmate sila, ay mga ano yan eh. Si Sara nagsimula si Sara sa San Beda, pero na-kick out yata sa San Beda, lumipat ng San Sebastian. Doon na siya nagtapos ng law. Ngayon, itong si Kilala, hindi ko alam kung kabats niya ito sa San Sebastian. Pero, abogado ito sa ombudsman. Ibig sabihin, nung panahon ni Martires, nandun ito sa ombudsman. Itong si Attorney Ryan Kilala. Sabi ni Panelo, ito ni
Attorney Paulo Panelo. Ang sabi niya, sabi ni Panelo, si Madriaga ay hindi founder ng ISIP. Ano ba yung ISIP? Ang ISIP, yan yung Inday Sara is my president. Si Inday Sara is my president. Kasi nung una, ang plano ng mga Duterte, papatakbuhing presidente si Sara. Ayaw naman ni Sara. Kaya yung dating Inday Sara is my president na binuo nila Madriaga, naging Inday Sara ikalawang pangulo. O yun. Ngayon, yung Inday Sara ikalawang pangulo, isip, ang founder niyan, itong si Madriaga. Siya ang nakapirma doon sa mga certificates. Ramil Madriaga, president, founder. Itong si Ramil Madriaga. Malaking grupo ito. Parallel group ito sa kampanya ni Sara. Pinagkatiwalaan itong Inday Sara, ikalawang pangulo, sa campaign ni Sara bilang vice president noong 2022. Ngayon, ang nakaprontera dyan sa Inday Sara, ikalawang pangulo, ay si Ramil Madriaga. Siya yung sumalubong kay Sara doon sa Matnog. Tinawag pa siya ni Sarang Sir Ram. May grupo si Sara ng may grupo si Madriagang kasama. Tapos nung inauguration ni Sara, nung nanalo ng vice presidente, June 2022, inauguration ni Sara sa Davao, pumunta pa doon itong si Madriaga. May picture pa sa kasi Sara. Ngayon, ang palusot ng kampo ni Sara, present ni Panelo, ni Paulo, sabi niya, hindi naman si Madriaga ang founder ng ISIP. Ang founder ay si Attorney Ryan Kilala. Inano lang daw yan. Pinakilala na lang daw ni Attorney Ryan Kilala itong si Ramil Madriaga bilang chairman, bilang president founder. Pero ang founder daw talaga niyan ay si Ryan Kilala. Pangalawa, doon daw sa inauguration ni Sara sa Davao, ang invited ay hindi si Madriaga. Ito daw si Ryan Kilala. Hindi daw makaka-attend si Ryan Kilala, kaya ang naka-attend doon si Madriaga. Yan ganun yung kanilang mga mga kabunyog, ganun yung kanilang depensa. So, isa-isahin natin. So, ang sabi ni Sara, hindi niya kilala si Madriaga. Lumilitaw, kilala niya si Madriaga. Kaya lang, ang tanong, paano niya nakilala si Madriaga? Nakilala niya si Madriaga through kay Ryan Kilala. Pero yung sabihin mong hindi mo kilala, malinaw dito, kilala niya si Madriaga. Kaya lang, ang sinasabi, ang kilala daw kasi ni Sara si Kilala, si Ryan, yung abogado sa ombudsman. At hindi naman daw si Ramil Madriaga ang kilala ni Sara. Pareho niya kilala si Attorney Ryan Kilala at si Madriaga. Pero mas nauna niyang nakilala si Ryan Kilala, yun talaga ang close siya. Pero through Ryan Kilala, nakilala niya na rin si Ramil Madriaga. Sa panahon ng kampanya niya, ang talagang tumulong sa kanya sa kampanya, hindi naman si Kilala, si Madriaga. Ito yung sumalubong sa kanya sa Matnog. Ito yung madalas niyang ka-zoom sa mga meetings. Nung mag-birthday si Madriaga, grinit niya pa ito. At nung inauguration niya, nandun si Madriaga. Katabi niya, may picture. Kaya lang, ang palusot ng kampo ni Panelo, sabi ni Panelo, hindi, nandun lang yun si Madriaga dahil representative ni Kilala. Okay, pero ano pa rin? Kilala pa rin ni Sara. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Bakit hindi pwedeng lantarang mangampanya kay Sara si Kilala? Kasi nasa ombudsman siya eh. Nasa ombudsman siya. Hindi siya pwedeng magkampi sa eleksyon. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang lumilitaw dito, hindi totoo na walang papel si Madriaga sa kampanya ni Sara. Mayroon. Siya yung nagpipirma sa mga dokumento ng ISIP. Siya rin yung nakareflect doon na founder chairman, hindi naman si Ryan Kilala. Sa mga Zoom meetings, nandun si Madriaga, ang role niya doon, founder ng ISIP. At sa inauguration ni Sara, nandun din siya. Sa birthday niya, grinit siya ni Sara. So ang linaw-linaw, talagang parte siya ng kampanya ni Sara. So hindi na madidinayan ngayon. Hindi na madidinayan ngayon. Kaya
Ang nangyari dito, parang kinumpirma rin nila na totoo nga, tumulong sa kampanya ni Sara si Madriaga. Oh, totoo yun. Totoo rin na nandun siya sa inauguration ni Sara. Ang sinasabi lang, kasi gumawa na ng affidavit itong si Ryan Kilala eh. May affidavit na si Attorney Ryan Kilala, ginawa ni Paulo Panelo, ini-explain ni Panelo kung ano ang laman ng affidavit. Oh. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, kung ganun ang depensa ng kampo ni Sara, di lalong nalagay sila sa alanganin. Kung ganun ang depensa, yung ganung mga paliwanag, malalagay sa alanganin. Alam nyo kung sino ang lalong malalagay sa alanganin dyan, mga kabunyog? Ang lalong malalagay dyan sa alanganin, si Attorney Ryan Kilala. Bakit ko sinasabing si Attorney Ryan Kilala ang malalagay sa alanganin? Una, nasa ombudsman siya. Nasa ombudsman siya nung mga panahon na yan. Inamin niya sa kanyang affidavit na siya yung founder talaga daw ng ISIP, hindi daw si Ryan, ay si Ramil. Bakit ka nag-found ng Inday Sara is my president? Samantalang nasa ombudsman ka, bawal yun. Di ba? Di ba, mga kabunyog? Ang problema, yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala, sabi niya, siya talaga ang founder ng ISIP, yung Inday Sara is my president, na naging Inday Sara, ikalawang pangulo. Ay kung inamin mo yung ganyan, ay di ibig sabihin, gumawa ka ng bagay na bawal. Kasi hindi ka pwedeng tumulong sa kandidato na nasa gobyerno ka. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala ay damaging sa kanya. Admission yun. Pwede na ngayong kasuhan si Madriaga ay si Kilala ng sa anti-graft. Bawal sa isang empleyado, lalo na't nasa office siya ng ombudsman. Yan yung kumbaga, siya yung umamin eh. Inamin niya na siya raw ang founder ng ISIP, hindi daw si Ramil Madriaga. Siya daw talaga ang nag-organize niyan. Doon nga sa inauguration ni Sara, siya rin ang invited, kaya lang hindi lang daw siya available. Nilaglag niya ang sarili niya. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Naiisip niya ba yon? Abogado ba ito? Ombudsman pa yan, ha? Ito pa, may isa pa. May isa pa ngayon na mabigat. Mabigat ito. Ano tong mabigat na ito? Maaalala natin sa affidavit ni Madriaga, yung affidavit ni Madriaga, sabi niya ganito, tinawagan siya ni Nolasco, yung vice commander ng Vice Presidential Security Group. Nandun na daw yung pera, yung nakuha, na-ingkas na confidential funds. Na-ingkas na, nandun na kay Nolasco. Inutusan siya nila Nolasco at La Chica na i-deliver na ito kung saan-saan. Ang isa na duffel bags, diniliver ni Madriaga doon sa Laguna. May mayor doon na tumanggap noon. Yung isa naman, diniliver niya doon sa isang comedy bar sa Tomas Morato. Si Reynold Monsayak naman ang nandun, yung attorney ni Sara. Yung isa pa daw na duffel bags, diniliver niya sa parking sa likod ng ombudsman. Para yun kay Ryan Kilala. So ibig sabihin, kinukumpirma ngayon ni Kilala na close nga sila ni Madriaga. Kinukumpirma ni Ryan Kilala na sila ni Madriaga ang magkakilala. Ngayon, so kung sinasabi ngayon ni Madriaga na inutusan siya nila Nolasco sa kanila Chica na i-deliver yung isang pera, isang duffel bag, i-deliver doon sa likod ng ombudsman. Linipat niya daw sa isang sasakyan na nakapark doon eh. Tapos nalaman yung yung sasakyan na yon na pinaglipatan niya sa asawa yata yun ni Attorney Ryan Kilala. Totoo yung sinasabi ni Madriaga na kilala siya ni Ryan Kilala. At totoo rin na close sila. Ngayon, nung nanalo na si Sara Duterte at may confidential funds na, isa sa mga diniliberan ng pera ay si Ryan Kilala. Siya ang nag-deliver. So, kinumpirma ngayon sa affidavit
yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala ay nagkumpirma nga na magkakilala sila ni Madriaga. So, may kredibilidad ngayon. May kredibilidad ngayon yung sinasabi ni Madriaga. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, itong depensang ito ni Sara Duterte para sirain si Madriaga, actually, ang mas napatibay dito, yung mga sinabi ni Madriaga eh. Pinatibay nito yung mga sinabi ni Madriaga. Unang-una, ang sabi ni Madriaga, naging parte siya ng kampanya ni Sara. O totoo naman. Hindi naman dininay, ang lumalabas dito, hindi dinidinay ng kampo ni Sara na tumulong sa kampanya ni Sara si Madriaga. Ang sinasabi lang nila, hindi nila kilala personally si Madriaga, ang kilala nila si Ryan Kilala. Pero sinasabi rin naman ni Ryan Kilala, siya ang founder pero ang pinagalaw niya, parang pinakilos niya, si Madriaga. Kaya naman si Madriaga talaga yung nakita sa grounds. Kaya yung mga ibig sabihin, totoo ba yung picture ni Madriaga nakasama si Sara? Yes. Totoo ba yung video na tinuturn over ni Sara yung yung banner ng isip pagdating sa Matnog? Mayroong ganung video eh. Di totoo yun. Yung mga Zoom meetings ng isip kay Sara Duterte, totoo yun. Ang sinasabi lang ni Ryan Kilala, siya raw ang nag-arrange ng Zoom meeting na yon. Oh, kahit sino pa ang nag-arrange ng Zoom meeting na yon, so totoo na may Zoom meeting si Ramil Madriaga kay Sara. Ang sinasabi lang ni Ryan Kilala, siya ang nag-arrange nun. So, actually mga kabunyog, mga kababayan, okay, pwede namang sabihin yun ni Madriaga eh. Okay, hindi ko naman talaga personal, hindi naman talaga ako kaibigan ni Sara na kami. Pero naging part ako ng kampanya ni Sara through Ryan Kilala. Oh, yan yun. Pero hindi madidinay ng kampo ni Sara na tumulong si Ramil Madriaga sa kampanya niya. Malaki ang naging tulong. Hindi madidinay yung mga pictures na pinakita ni Ramil Madriaga, totoo yun. Yung mga videos na pinakita, totoo yun. Yung pag-attend niya doon sa inauguration ni Sara, totoo rin yun. Yung Zoom meeting na nandun si Sara at si Ramil Madriaga, totoo yun. Ang sinasabi lang ni Ryan Kilala, ang nag-arrange ng Zoom meeting na yun ay siya raw. Okay, ikaw ang nag-arrange. Oh. Kaya ano to eh, hindi naman nila dito na-destroy. Hindi naman nila na-destroy dito si Ramil Madriaga. Lalo lang nilang kinumpirma na totoo yung sinabi ni Ramil Madriaga. Mga kabunyog. Kaya kung titingnan natin, ako ina-analyze ko yung yung pangapaliwanag ni Attorney Paulo Panelo. Sabi ko wala ito. Lalong problema itong depensa nila na yan. Akala ko ba sabi ni Sara, hindi totoo yan si Ramil Madriaga? Hindi ko yan naging hindi ko yan nagkakilala? Hindi, kumbaga, talagang totally dinidinay ni Sara. Eh dito hindi eh. Ang umaamin na mismo si Kilala eh. Si Attorney Ryan Kilala. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kung titingnan itong mga depensang ganito, palpak, lalong mas lumikha ng problema. Lalo na dito kay Ryan Kilala. Parang ang ginagawa kasi nila, si Ryan Kilala yung sasalo. Parang si Ryan Kilala ang sasalo tungkol kay Madriaga. Ay ang problema sa pagsalo ni Ryan Kilala, siya ang mas malalagay sa alanganin. Unang-una, inamin mo mismo doon sa affidavit mo na nagbuo ka ng machinery para kay Sara. O bawal yun. Empleyado ka ng gobyerno, nasa ombudsman. Pangalawa, yung sinasabi ni Madriaga na nag-deliver siya ng pera doon sa ombudsman, pupunta kay Ryan Kilala, ay mas kapanipaniwala ngayon. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sa mga ginawa ni Madriaga, nakitang aktibo siya, napakasipag niya, talagang siya, siya talaga yung makikita mo sa grounds. Bumilib kay Madriaga sila Sara. Kaya nung nanalo si Sara bilang vice presidente, yung tiwala sa kanya nandun. Kaya kahit sa delivery ng confidential funds, pinagkatiwala ni Nolasco kay Madriaga. Yan yun. Kaya lang, nung nagka-problema si Madriaga kay Roque, hindi man lang siya tinulungan ni Sara Duterte.
Doon na naghinanakit si Madriaga. Kaya ano ito mga kabunyog lumilitaw, totoo yung mga sinasabi ni Madriaga. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.